service for Jesus your King. There's power in the blood, power in the blood. Would you give daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is far more wonder-working power in the blood of a Lamb. There is far more wonder-working power in the precious blood of a Lamb. Amen. So, makikita natin sa Bible study. Ginapapalala na si Brad Arnold. Maghanag ko na matahong na special number. Brad Arnold, palihog. Thank you, Brad. Para ma-liquid sa Brad. Amen. I'm only woman. I'm just a man. Help me believe in what could be and all that I am. Show me the story I have to find. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow can never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, as you're looking below, it's worse now than you think. Posing and children, they're crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from now. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Amen. 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 Okay, so salamat dito, Ganon. So next Sunday, sino ako mag-aakas ng special number? Para schedule na na, maka-practice. Si Bad Saul? Pwede. Pwede.
Okay, so sige, kung gusto niyo mag-apat special number, no, i-approach nyo lang. Kung yung mga kauturan din yung nag-soplar sa ilang instruments. Kag, ano kayo, no, i-share natin ng live kay Sister Gerald Panay, ni kay Badjo Marie. So, i-share nyo para makita sa akin ang kauturan yung naging sa atin sa live. Okay, so, dito mga dugay, makakita sa atong Bible study, sa pulong sa Ginoo. Hindi nga tao, ano ko pa, i-introduce ko pa. I-introduce ko ba, kilala na naman eh. Sino siya? Doon sa mga ibang reliyon, doon, ano yung ginapawalay ng mga missionary mo? Tingnan mo nila, he's the missionary from the lake of fire. Joke lang. Okay. Okay, dito magdugay. Tanong mga bahay si Badjero sa pag lead sa aton sa Bible study. Okay, Badjero, kaliyot? Amen. Amen. Ano lang kami sa likod ng brother? May umaga sa tanan. Amen. Bago naman preach about sa regarding the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. So, challenge naman ako or kung sino man na ma-preach in behalf kay Bro Jomari Bertocilio na ato na bishop. So, ako subong ma-share sa inyo about ang topic subong is gini na topic ang sensitive para sa iban sensitive gini tithing. So ginatunan tani para mabalan ka kung ano ang tithing. There is dispensation of grace, Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. So although is alam ni natin i-tackle na topic, but it's very important para mabalan man sa iban na kung Tagalog. Tagalog gali kita. So, welcome sa aton Sunday service. For our Sunday service, sa lahat ng nakikinig. I'm sorry na lipatan ko mag-Tagalog. Hindi ako mag-Tagalog. Sige, try ta. Try ko salita ng Tagalog. So para sa ating online na nakikinig, ang ating topic ngayon is about tithing. So this is very sensitive topic because majority ang Christendom churches, mga church na pinanggalingan natin bago natin nakita yung truth na rightly dividing or dispensational study. Doon din tayo, alam natin na doon din po tayo sa sabi nating mali mixed doctrine. So, yan pumapasok na itong topic is sensitive. Para sa atin, ako in my experience, weakness ko din to noon nang nag-church pa ako sa mga Christendom church or ang tawag dyan, yung mga isa pang tawag sa church na mga Christian na Kingdom Gospel. Nagumutan ko. Bro, yung tawag sa mga churches na denominational. Denominational churches. So, very sensitive itong topic. So, bago ang lahat, on behalf by Bro Jomari, isi-share ko po yung topic at verses tungkol sa tithes. So, basahin natin sa Malakay 3:10. Sino makapagbasa? Basahin ko. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me how herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it.
Tapos, ang sabi, patuloy natin sa verse 11, "And I will rebuke the devourer for your sake." Ito yung promise sa kanila. I will rebuke the devourer for your sake. He shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before time in the field, said the Lord. So, hindi ng Panginoong Diyos, during that time, yung mga patungkol to sa mga Israelita, yung sinasabi ni Prophet Malakay. So, ibig sabihin, pag nag-tithe sila, na all tithes, meaning the whole 10%, ibibigay nila sa Diyos. At merong promise sa kanila na pag nagbigay sila ng buong buo, hindi magkakaroon ng salot ng kanilang mga pananim, mga fruits, or fruits before time sa field nila. Then, patuloy natin. "In all the nations shall call blessed, for you shall be delightsome land, said the Lord of hosts." So, mababasa din natin, aside sa promise, sa verse 9, merong akibat na verse ang promise na ito sa nation Israel. Sabi ng Diyos, through Prophet Malakay, "You are cursed." Kasi they rob God. Magsimula tayo sa verse 8. "Will a man rob God? Yet he have robbed me. But you say, wherein have you robbed me? In tithes and offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation." So kaya, nirebuke sila ni Malakay, yun sa sinabi ng God the Father na ibigay nila yung ikapo, yung the whole tithe. So tandaan natin, may akibat siyang curse during that time, yung promise na to. So, mag-jump tayo sa anong sinasabi ng Panginoon ngayon, dispensationally, sa time ng grace or time of the Church of the Body of Christ. Ito naman yung pakibas. Ibas sa Bro Arnold. 2 Corinthians 9:7 to 8. 9:7. Kahit Ilonggo, Tagalog, i-translate lang. 9:7. Opo, 2 Corinthians 9:7 to 8. "Every man according has he purpose his heart, so let him give and guardedly more than necessary, for God love and cheerful giver. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasiya sa kanyang puso, huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan, sapagkat ibinigay ng Diyos ang nagbibigay ng masaya." Number 8. "And God is able to make all grace abound toward you, that ye always have all sufficiency in all things, may abound to every good works." So tayo muna magpanalangin. Ama namin na sa langit, ang creator ng heaven at saka earth, Lord, na nandito kami na nagsasamba sa iyo, humingi ng enlightenment, Lord, na maliwanagan kami sa iyong salita.
tungkol sa tithing at saka sa mga tao na hindi pa alam about sa tithes. Dispensationally, Lord, I pray na makaalam din sila ng tunay na sinasabi ng Bible tungkol sa tithes and offering. Yan lamang, Lord, at saka we pray na yung mga tao na makinig ng gospel of the grace of God. How Jesus Christ died on the cross, He was buried, rose again on the third day, na yun po yung aming kaligtasan sa pagmagitan ng ginawa ng yung anak, si Jesus Christ. Sa pangalan niya, napasalamatan namin ito at ginaglory ka namin, Lord, sa Sunday, sa araw na ito, sa pamamagitan ng yung mga salita, sa pangalan ng Jesus Cristo. Amen. So, nabasa natin yung dalawang passage sa Old and New Testament. So, ma-compare natin yung difference. Walang sinabi na tithing. Yung nabasa natin verse ng 2 Corinthians 9:7. But, ang sabi, every man, according to his purpose, his purpose in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity, to God, for God loveth a cheerful giver. So, ayun, not grudgingly, ibig sabihin, hindi dahil na obliged ka or nasa batas na magbigay ka. Yung sinabi, not grudgingly. Yun yung ibig sabihin na pakinggan natin na yung Tagalog. Grudgingly nga bro, yung sa Tagalog, taos puso o hindi ka nag-aalinlangan ibibigay yung na-decide according sa heart mo na ibigay yung dapat mong ibigay sa Panginoon. Not a necessity. So, hindi dahil, yun yung mali natin noon na kala natin, kailangan ng church, kailangan ng kailangan yan, pero nung sinabi dito, hindi ka nagbibigay dahil kailangan, nagbibigay ka na ayon sa puso mo. Na yung napag-desisyonan, na yun yung portion na ibibigay mo. So, kahit gano'n man yan kaliit o gano'n kalaki, binibless yan ng Diyos. Kasi ito sa verse 8 may promise. May promise din sa atin. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Ibig sabihin, bibigyan ka pa ng Diyos according sa abound to your good works. Maging, kumbaga, hindi naman na pag nagbigay ka, ang balik, mamanggaran, magiging rich ka, magiging mayaman ka. Nagbigay ka, yung balik sa'yo ng Diyos, sufficient. Hindi ka mawawalan. Pag kailangan mo, yun yung promise nakasulat na even sa akin, na-experience ko din na may testimony na tayo na pag nagbigay ka, kahit ano man yan kalaki, very konti yan para sa iba o hindi natin alam kasi iba-iba naman tayo ng ng puso natin at iba-iba naman yung mga pumapasok sa atin na pera. So minsan wala din, minsan meron. So binibless yan ni God na meron talagang binabalik sa iyo sufficiently. Hindi ka
mawawalan. So yun na-experience ko, kahit na tayo na meron talaga pag nagbibigay ka. Kasi, yun nga, verse 6, hindi curse to sa ano kasi, Malakay, verse. So verse 6 ng chapter 2 Corinthians chapter 9, but this I say, ito yung sinasabi ko, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and which soweth bountifully shall reap also bountiful. So kung i-reciprocate talaga ng Diyos yung binibigay mo. So hindi siya kawalan. Pero hindi tayo nagbibigay kasi kailangan natin na ina-after natin ng blessing, physical blessing. Kasi ayon nga yung tithes, yung balik sa kanila, yung sa Malakay na ikapo, physical. Physical blessing. Natin, i-compare. Balik tayo sa Malakay. Malakay 3. Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now. Wherewith said the Lord of hosts, if I will not open your windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive. So, meaning susobra. Yun yung promise sa kanila. Tapos, i-bless yung sila. All the nations shall all be blessed. Para sa nation. Ibibigay sila para sa nation yung sa Malakay 3 verse 10 na hindi to giving. Baliktad, tithes na siya. Tithes talaga na ayon pa noon sa pag-establish ng nation Israel from Abraham, doon prinamis sa Genesis chapter 15 na prinamis sa kanya ng Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng nation. So kaya magkakaroon siya ng nation, kaya kailangan nilang mag-tithes. Kailangan nila, actually yung tithes is there are three different tithes sa kanila. So paano natin pala malalaman na para to sa Israel at di sa atin? So mababasa natin Prophet Malakay. Sinabi sa Malakay chapter 1, i-confirm natin muna kung para ba to, hindi ba talaga para sa atin to, o ito ba yung sinasabi ng denominational na para ba sa atin, para hindi tayo ma-confuse. Basahin natin kung sino naka-address itong Malakay na or tithing na i-bring sa storehouse. So, basahin Malakay chapter 1 verse 1. The burden of the Lord the word of the Lord to Israel by Malakay. So si Malakay dito yung spokesperson, siya yung prophet. So ang tanong, sinabi ba sa atin itong yung tithes ay para ba sa atin? Dapat ba tayong mag-tithes? Anong sagot? Matay sa
So, hindi siya para sa atin. Kasi, yun malinaw na sinasabi, the burden of the word of the Lord to Israel. So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Malakay, ni Prophet Malakay, sa chapter 3, verse 10, is para lamang sa mga Israelita. Isa pang verse na magpapatunay na ang itong bakit sinabi ni Malakay na ni Prophet Malakay yun sa mga Israelita. Dahil noon pa man nang before sila na-exile yung Israelite, nagkaroon sila ng malaking kasalanan sa Panginoon, sa God the Father. Hindi pa dito ni-introduce si Jesus Christ. Hindi pa nila kilala. Nung time na yon, kahit pa kay Prophet Jeremiah, ang in connection sa burden nga ni Malakay ng Diyos through sa word ni Prophet Malakay patungkol sa mga Israelita, bakit may burden? Kasi noon pa man, yung mga Israelita naging makasalanan at rebellious na sa Panginoon. In connection dito na sa verse sa Jeremiah 10, chapter 10, verse 21, yung sinabi, bakit yun sinabi ng Malakay sa kanila? Dito yun nagsimula. Ano natin yung ugat ng verse na yan. Jeremiah 10. 3:10. Yung sinabi na, for the pastors are become brutish. So naging brutish, rebellious na sila sa Panginoon dahil sa mga pastors na dapat mag-lead sa kanila sa Israel, mag-lead sa kanila sa paano i-glorify yung God, pero hindi nila tinuturo, hindi nila glorify yung God nila. Basahin natin Jeremiah, tama. Jeremiah 10, paano Jeremiah 10, 21, 22. For the pastor are become brutish, and have no sought the Lord, therefore they shall not prosper, and all their flock shall be scattered. May scattered sila. Behold, the noise of the brute is come, and great commotion out of the north country to make the city of Judah desolate, and then of the dragons. Yung Israel, yung Jerusalem, i-exile. Kasi yung Judah, ang bahagi ng Judah, Jerusalem. So, exile sila from the country, sa north yung Babylon. Kaya yun, sa galit ng Panginoon, in-exile sila for almost 100 years doon sa Babylon. Tapos nagkaroon pa tayo ng 400 years of silence. Walang prophet. Kasi galit nga yung Panginoon sa kanila. Pero merong promise for the remnant of Israel. Nangyari yun kasi yun nga, makasalanan na sila not fulfilling their part of the covenant they made with God.
hindi sila nagta-tithes. Corrupted na yung ang system nila na mula pa kay sa Leviticus, kay Moses, unti-unting nagiging iba, iniiba ng mga pastors, mga priests nila, nagiging corrupt na sila, nag-hoard sila ng money, and nagdi-divide yung nilang worship dahil yung iba sa kanila may other gods na sinasamba. So nagdi-divide na yung pera, nagiging corrupted na yung Israel during that time. Kaya yun, pagkaraan ng ilang taon mula kay Jeremiah, si Malakay, pinadala naman si Malakay to preach this burden ng God para maintindihan nila yung kanilang mga kasalanan. So nagkaroon ng exile, pinadala sila sa Babylon, sinakop sila ng ngayon ay country of Iran. Iran yun o Iraq? Basta somewhere Iran or Iraq. Yung Babylon, tapos sinakop sila yung Jerusalem. So sa galit din ng Panginoon, inalaw ng Panginoon yun sa Israel na masakop at saka mag-suffer sila doon. So after that, nang binalik na sila sa Israel, merong 400 years of silence pa. At naghihintay sila ng prophet. So ang prophet na after ni Malakay, kung masundan po natin, no, talagang sinulat yung Malakay to remind yung Israel na merong ibabalik ko yung, sabi ng Panginoon, ibabalik ko yung nation, i-restore ko yung Israel, yung through new covenant. Sila na yung magiging, sila kasi may covenant mula pa kay Abraham. So Israel is covenanted people, distinct from the church, distinct from the body of Christ. So noon ng time nila, sila ang representation ng God na meron nation na binuo si God. Kaya nga may tithes, may mga laws sila para ipakilala na siya yung Diyos ng sanlibutan. Pakilala na sila yung Diyos nila. Ito yung mga tao ko, yung Israelite. So sila talaga is at sa timeline natin, the chosen nation. Kaya in-exile sila, 400 years of silence, at nagkaroon ng, ito yung after na the exile, nag-preach sa Matthew si John the Baptist, for the kingdom of heaven is at hand. Dahil yun yung nila kailangan, kasi nagpapaliwanag yung book ni Malakay na kahit ano pong gawin ng Diyos na i-drag sila sa righteousness, sa law kasi ang batayan nila para ipakita yung faith nila. Talagang mag-sakto yung tithes. Sabi nga, yung i-tithes mo, walang blemish. So hindi siya mga pilay na Yung tithes pala is agricultural, about agricultural. So Proverbs, magkikitayan natin sa Proverbs yung tithes na agricultural, sinasabi sa agricultural produce. At ito, Leviticus 27 pala. Gross
uh, Leviticus 27:30. And all the tithes of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. So, itong tithes dito, nag-represent din kasi nagiging nation na yung Israel sa time ni Moses. Naging, ano siya, serve as a tax. Tax din nila to. So, Numbers, verse na, chapter 18, verse 26. So, tithes din nila to. Tax. Ito, explain ko sa inyo yung tithes na biblical. Kasi yung tithes, akala natin yung sa Kristendom, portion of 10% of your income given to your local church. Pero yung totoo, tithes is biblically ginawa ng Diyos para sa Israel. Ito yung ng tithes purpose. Actually, hindi lang hindi lang isang 10%. Ang kinokollect sa kanila is 3 na 10%, na 10%. There are 3 different tithes that God tells the nation of Israel. Una, tithes that goes sa templo, sa mga Levita, sa Levites. So, dahil ang mga Levites na to, inassign ng Panginoon na sila yung mamahala sa temple. So, wala silang trabaho, ari-arian. Yung status nila, focus lang, inassign ng Diyos na focus sila sa temple. So, yung 12 tribes ng Israel, dahil meron 12 tribes yung Israel, yung binibigay, aside sa ang 11, yung sila yung example, 12. So, ang 11 na tribes, binibigay yung tithes, agricultural produce, 10% ng agricultural produce, binibigay sa mga Levites. So, yun yung unang tithes. Yun nga, Leviticus 27:30. They are tithing produce, seed and fruits, na tithes din nila, tax din nila yung tithes, and to support the Levite, to support the nation and the temple. Ikalawa, yung another 10%, may kinokollect pa yung Israel na 10%. Mababasa yun sa Deuteronomy 14. Yung another 10% is for the very important, 3 important feasts sa Israel. Yun yung Feast of Passover, Feast of Tabernacle, yung isa, Feast of Pentecost. So, iniipon nila yun para naman sa feast, yung another 10% income. Tapos, pumupunta yung mga Jews sa Jerusalem. Kahit saan man sila galing, sa Asia, kung saan man silang lupalok, sa Ephesus, na merong Jew, bumabalik sila sa Jerusalem, doon sa Israel, para mag-celebrate ng feast. So, yung naka-design naman yung isang 10% na tithes for the feast. So, gagamitin yun nila sa pag-celebrate ng tatlong important na feast na yun, na sineselebrate
ng mga Jews sa Israel, sa Jerusalem. So, Deuteronomy 14 makikita. 14:22, thou shalt truly tithe all income nila of the seed that the field bring forth year by year. Katatlo, ang ika-third na tithes. So, saan na pupunta? Ang ika-third, another 10%. Pero ito is every 3 years to support the welfare system of the nation Israel during that time. Deuteronomy 14:28 and 29. Basahin natin. Deuteronomy 14 28 Deuteronomy 14:28, at the end of the 3 years, thou shalt bring forth all the tithes of thine increase in the same year, and shall lay it up within the gates. And the Levite, because they had no part, no inheritance with thee, and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, shall come, and shall eat and satisfy, that the Lord thy God may bless thee all the works of thine heart, which thou doest. So napakaganda yung ginawa na sistema ng Diyos sa kanyang nation. Meron silang monetary system para maging sustainable yung kanilang economy, at saka yung especially sa temple, mga fees, at saka lastly sa mga tao na nandoon sa paanan ng gate ng Israel. Ma-experience natin yan, ginagaya din ng mga, for example, sa ibang country na meron silang para sa mga widow, sa mga pigado, mga homeless, na may mga country na kinukupok nila muna bago magkatrabaho, inibigyan nila ng sustento. So yun din is yung ginagawa na noon, ng time na yun, una yung Israel sa ganyang system. So napakaganda. Dahil yun, nakatalaga yung 10% every 3 years sa mga widow, fatherless, stranger, na nasa paanan ng gate ng Israel. So all in all, yung talagang tithes na kinukolekt sa kanila, sa mga Israelite, is not only 10%, but is 23.5% yung every income na talagang napupunta sa temple at saka sa tax. 10%. At saka sa mga yun, sa mga widow, mga less fortunate, fatherless, so that sila din binabawas, parang tax na din yun eh. O, na magbigay ka, yung every mga nation eh, nagbibigay tayo ng tithes o kinukuha sa sweldo natin, kinukuha. Pero yung welfare, natatanggap din natin. Yung, parang ang system na yun is a tax or taxation. Yun yung ibig sabihin ng tithes sa nation Israel. Ang tanong, hindi tayo Israelite na kailangan pa ba natin gayahin yun? Hindi na. Bakit? Israel. Sa mga
Yun yung ginawa na system ng God para sa kanyang nation. Kasi kumakain din sila eh. Kumakain sila, tumitira, mga transportation, at saka tulong sa mga fatherless, mga tao na nandyan sa Israel. So sa atin, meron din tayong system, di ba, sa nation natin, sa Pilipinas, diba, meron din taxation. So, yun nga, kung mag-tithes ka pa ngayon sa inyong church, double na yung ang tax mo. Mapupunta yung, hindi 10% yung tax na yun eh. Is 15% yung binabawas sa mga taxable na salary. Or 215 above per annum na salary. So, yung kinakaltas ng government is 15. So, yun. By the law, according sa Constitution, binabawas yun. So, ganun sa Israel, ganun din. Eh, kung magbigay ka pa ng tithes, actually, kung inaano mo na tithes yung binibigay mo sa church, ano yun, you are not understanding the preaching of Jesus Christ and the revelation according sa revelation ng mystery or according sa grace. Nagbibigay ka doon sa luma, by the law. So hindi ko pinacompare nung Old Covenant. Yung Old Covenant explain natin yun next topic naman yun eh. Another topic. Pero gusto ko lang ipaliwanag na hindi tayo under the law or the Old Covenant. Kasi hindi tayo under the Old Covenant, hindi din tayo under sa New Covenant na coming kingdom ni Jesus Christ. So, nandito tayo sa yellow zone sa graph natin, dispensation of the grace of God. Diyan tayo. Ano yung mga utos dyan? May mga utos din kasi dyan eh. Nyo? Ano yung, nila, natin. Yun sa Israel. About tithes. Dito, kay Christ, nagpa-practice pa dyan sila ng tithes. Pero mostly, yung mga nakaintindi at hindi sila nauto ng mga pastor na naging brutish, sinisiperate nila yung self nila sa temple during this earthly ministry. At naghihintay talaga sila ng Messiah. Kaya maintindihan natin kung bakit na merong naniniwala kay Jesus Christ sa time nila as a Messiah, meron din hindi. Bakit? Yun. Yung mga tao na alam na merong Messiah na darating, yun talaga yung nakaprepare na yung 12 gaya ng mga 12 apostles, sila yung sa inner circle ni Jesus Christ sa earthly ministry. Yun din, iniwalay na nila yung sarili nila sa may mga Christian na noon, dahil alam nila yung Pariseo, during that time, maraming pinagdaanan yung lalo na sa earthly ministry ni Jesus Christ, merong tinatawag na after 400 years of silence, nag-preach si John the Baptist. So, nagkaroon naman ng buhay yung paghihintay dahil meron ng prophet. Nag-preach. Yun yung pinipreach, kingdom of Jesus Christ is near. So, during that time, gusto kong ipaliwanag sa inyo na merong tinatawag na Hellenistic Judaism na. Hindi na yung original na ginawa, binild ni
God the Father sa dito sa time ni Abraham, ni Moses, ni David. Dito, dahil na-exile sila at maraming bansa yung sumakop sa kanila, pinakaialaman din yung mga templo nila. So during that time, under sila, nagkaroon ng access yung Greek sa kanila, kaya tinatawag na yung mga Jew is Hellenistic Judaism na during the early ministry ni Christ. At doon din yung time na sinasakop sila ng Roman Empire. So hindi na siya talaga yung original at saka yung dati. Apostate na siya. Kaya nga, ang sinasabi na babaguhin na Hebrews, babaguhin na yung covenant na yun. Sa Hebrews 7, about the time where Abraham gave tithes to Malakay. So dito din sa Hebrews after the order of Melchizedek, yung priest, yung high priest na king, babasahin lang natin. Hebrews 7. Hebrews 7, verse 11, 12. So yung time na book, ini-explain yung new covenant. 11, Hebrews 7 verse 11. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, or under if the people received the law, that further needs was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron. So, ito na dahil noon, according sa after the, sa order na ni Aaron. Ngayon, sa nagbe-base sa order of Melchizedek, the high priest. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. So, dito yung covenant na dati na hindi nila masunod-sunod, maraming mga ginawang bawal, disobedience. So, babaguhin na dito nakasulat sa Hebrews. Hebrews 8:6. Itapal lang natin konti. Hebrews 8:6. But now that he obtained and more excellent ministry, by how much also he is mediator of the better covenant, which was established upon better promise. Yun yung promise nila sa remnant. Sa remnant na sinasabi ni Prophet Malakay dun sa Book of Malakay. Yeah. So, in connection yun, kaya meron na tinatawag yung covenant, ang sacrifice, na iisa na lang, yung ginawa ni Christ na lang yung sacrifice, wala na yung mga dadala ka ng mga sacrifices na tupa o mga animals na yun para sa kasalanan. So, yun, ang tithes operational din dahil sa old, kay Aaron. So babaguhin na yun dito sa new covenant nila ng mga Israelites.
So, akin lang, gustong ipaliwanag na yung mga practices na to ay napatungkol sa mga Israelite o Jewish practice. So, even the tithes, kasi sinabi nga sa Israel na burden yun ng Diyos sa Israel. So, ibig sabihin, hindi na po para sa atin. Hindi na, kasi hindi lahat po ng nakasulat sa Bible ay para sa atin or for our obedience. Dahil pinadala ng Diyos si Apostle Paul. Siya ang nag-serve as a teacher, apostle of the Gentiles. So, after the earthly ministry, na alam naman natin na ano ko lang reviews para sa hindi po dispensation or RD na ikatatlo na deny po si Jesus Christ through God the Father sa pamagitan ni John the Baptist sa preaching niya. Dininay siya ng Israel. Ikalawa, si Jesus Christ mismo dininay na hindi siya yung Son of God. Kahit sabihin niya na before Abraham, I am, di naniniwala yung mga Pariseo. So, kalawa, dininay siya. Ikatatlo, sa dramatic na ni Prophet Stephen, binato siya, pinatay pa. Si Jesus Christ, ganun din nangyari, pinako sa cross. So, nahulog na ang Israel, Romans 9 to 11, sinasabi na na-fall na sila. Wala nang Israel. Wala na ang chosen. So, ang line na to, bumaba sila papunta sa mababang posisyon. Yung dati na chosen nation ng ni God the Father, dahil di na niwala sa kanyang bigatin Son, si Jesus Christ, na nahulog sa level ng mga Gentiles. So, ano na sila natin? Ka-level na lang sila natin na parang mga hintil na din sila because of unbelief. So, na-fall sila. That's why na inopen ng Diyos itong noon pa ay tinago niya dati. At ngayon, sinasabi, pinipreach through the gospel of according to the revelation of the mystery ni Apostle Paul, na ating apostle, the apostle of the Gentiles. Romans 11:13. Dito na tayo kay Acts 9 na yun, bumaba si Jesus Christ, kahit na dito umakyat na siya after 40 days nang nag-resurrect siya, umakyat na siya. Pero bakit siya ulit bumaba? Sa napaka-importanting ipapagawa niya kay Apostle Paul. Dati yung focus ng Diyos para sa Israel, ngayon para na sa atin. So, sino ang susundin natin na prophet o apostle? Apostle, actually, Apostle Paul sa an apostle or leader na nagtuturo according sa dispensation of the grace of God. So, sino ipalo natin? Yung dito sa earthly ministry, sinasabi din dyan minsan yung tithes sinasabi din ni Jesus Christ sa Matthew 23:23. Even yung kay Caesar, ano yung na verse? Yung give to Caesar what is for Caesar, and give to the government. Oo, government. Kasi nasakop sila ng Rome. Yung para sa Diyos,
So, during this time na earthly ministry, nagtatights talaga yung mga Pariseo at saka yung mga tao sa templo na dyan. Pero, kailangan na nila si Jesus kasi nahulog mula pa ng naging brutish, di na nagbibigay ng tithes sa malakay, wala na, apostate na yung nation of Israel. Yung sabi nga sa sa Revelation, Revelation is a future. Yung sinabi doon na ang nation Israel is synagogue of Satan na. Kailangan na talaga nila si Jesus Christ. Kailangan nila ng Messiah. So that's why, pero yung dininay nila 3 times. Kaya inopen muna ng Diyos yung dispensation. At saka, naman natin to, na hindi mga Israelite, nagpapasalamat tayo na yung Diyos, tayo naman ang inalala, tayo naman ang nag-focus naman siya sa atin. Yun yung consequence ng Israel na deny nila na sana maghahari na si Jesus Christ sa temple sa Jerusalem. Yun yung new covenant na sinasabi, yung mga promises. Yun nga, Romans 15 verse 8. Si Jesus Christ? Now I say that Jesus Christ was the minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promise made unto the fathers. So sa mga katatay-tatayan ng yung circumcision meaning is Israel sa law. Tayo that time, di tayo sinicircumcise. Wala tayong law na ganyan. So pertaining to Israel. Ang meaning lahat ng sinasabi ni Jesus Christ para sa na nakasulat sa Matthew, mga sinabi niya ay para sa Israel. Ito, i-confirm natin anong sabi ni Jesus Christ. Sa tithing ni bro in Matthew 22:21. Matthew 22:21. Hindi ka makastart sa atin. Matthew 22. Kailangan check tayo. Hindi ka start sa previous verse. Verse 20. And he said unto them, whose is this image and superscription? Yun. He say unto him, Caesar. Then said he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, para kay Caesar, and unto God the things that are God's. So, ibig sabihin, tithes talaga to, yung para kay God. Ano pa ba, wala nang iba? It's tithes and offering. Pero masasabi niyo ba na para ba to sa Church of the Body of Christ? Hindi pa. Wala pa dito, hindi pa sinasabi dito yung na meron ng Church of the Body of Christ sa Matthew, mga verses sa Matthew, Mark, Luke, and John. Wala pa dito tayo. Nasa pa tayo ng Israel eh. Sa mababa pa tayo, yung nila sa atin, unclean, madumi. So to sa mga sinabi ito ni Jesus Christ sa Pariseo at sa mga Israelita.
inuhuli siya dito ng isang Pariseo. Kung para ba kanino ang sa previous verse about money, inuhuli siya. So, tithes talaga to, but during the time, hindi to sinabi na para sa atin. Kasi nga, balikan yung verse na balikan natin yung verse na yung sinabi ni Jesus sa verse 10. Verse 15, verse Matthew, chapter 15, verse 24. Matthew, verse 24. Anong sinabi ni Jesus Christ sa nung sagot niya sa Canaanite woman? Sige, umpisahan natin sa verse 20. These are the things which defile a man, but who eat with and wash his hands delighted, not a man. Then Jesus went hence and departed unto the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed by the devil. So naghumingi siya ng tulong. Kasi vexed yung daughter niya ng devil. But he answered her not a word, and his disciples came besought him, saying, Send her away, for he cried after us. But he, anong sinabi ni Jesus? But he answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, The Lord help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cause it to the dogs. So, ibig sabihin, yung para talaga sa Israel ay para sa Israel lang. Sa mga children of Israel. So, i-claim ba natin yung Matthew, yung sinabi sa Matthew 22 na yon ay dapat din natin sundin? So ngayon, dispensationally, hindi na. Honestly speaking, hindi na po natin pinapractice dito sa Body of Christ o Iloilo Dispensation of Grace Bible Church na hindi na natin pinapractice dito yung tithing. At sa mga iba pang mga ka-brother or ka-sister din natin na RD na dispensational, hindi na din nagpa-practice ng yun yung totoo na RD, hindi nagpa-practice ng tithing. Kasi alam natin na ang tithes ay para sa Israel lang, nation. So meron tayong nation na bigay tayo ng tax. Yun yung system na natin na naka-ano na yan. Pero, sa church, anong ginagawa natin sa Church of the Body of Christ? Ano yung ginagawa natin para mag-give? How do we give today? How do we give today? Based on 2 Corinthians 9, verse 7 to 8. Kasi yung verse na to sa loob ng epistles ni Apostle Paul. So dito tayo nag-aaral kung paano mag-give ngayon. So giving siya. Hindi tithe ngayon, giving.
Yun, basahin natin ulit. 2 Corinthians 9:7-8. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang promise, verse 8, and God is able to make all grace abound towards you, and that you always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Yun, so doon tayo nagkukuha ng fund natin for good works para makatulong sa church sa pagbahagi ng gospel. So doon tayo sa giving based on 2 Corinthians 9 verse 7-8. At saka yung promise doon, hindi tayo pinalimutan ng Diyos. Kung Israel may promise, but meron silang curse pag di nagbigay ng tithes o kung mali yung tithes nila, may mga ipo-curse sila. Sa atin, wala. Ano sinabi? Yung promise, sufficiency, yun yung natin, promise ng Diyos, magiging sufficient kayo sa lahat ng bagay. At hindi din physical yung promise sa atin ngayon na yung i-compare natin dun sa Malakay, more on crops, more on field nila, i-bless sila, ilang beses sila times 100 times sa ministry, sabi ni Jesus Christ. Pag nagbigay, pag nag-sell na nga, matindi pa yung kay Jesus, i-sell lahat ng ari-arian. So, another topic, ma-apply ba yun sa atin ngayon? Mag-sell tayo, bahay natin, tayong bahay, pag-i-sell natin. So, yun lang, yung ibig ko sabihin, pag nag-aaral tayo o nakikinig sa mga pastor, may batayan tayo na sinabi din ng ating Apostle Paul kung paano, ano yung batayan natin sa pag-study ng Bible. Verse Timothy, 2 Timothy 2:15, ang sinabi, study to show thyself approved unto God. Natin, rightly divide. Pag hindi po natin kasi rightly divide, mapupul tayo sa mga false na nagsasabi patungkol sa Bible na pawang totoo, pero in the end, sa huli magsisisi lang kayo. So ito yung batayan natin, ha? Nagpapasalamat ako kasi nakita ko din to, yung gospel ni Paul according sa sound doctrine ni Paul. 2 Timothy, ito, basahin ko na lang. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, paano kang rightly divide? Pumunta lang kayo sa Lawaan, 4th Street Lawaan, Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. 7th Street. Para matuto kayo 7th Street Lawaan, dito lang kami. Para matuto po kayo rightly divide at di tayo maloko ng mga religion na self-centered ginagamit lang nila. Yung tithes, hindi nyo ba alam kung ilan yung sila yung nagrarab sa atin. Nagrarab kay God dahil yung Holy Spirit nasa
body of Christ. Ginagrab tayo, igagrab tayo, yun nila. Kumukuha sila ng malalaki. First fruit, dilang tithes, tapos marami pang pinapagawa sa inyo. So hindi siya po grace, hindi siya po nagsasabi ng totoo about sa grace, sa dispensation of the grace of God. Hindi ka din nila sasabihan kung anong gospel yung papaniwalaan mo para maligtas yung kaluluwa mo. Hindi nila sasabihin yung 1 Corinthians 15, 1-4 na ito nagko-convert sa personally sa akin na niligtas ako. Ito yung para maging new creator tayo. Ito yung paniniwalaan natin para kumbaga sasakyan natin para sa rapture, para tataas tayo ni God dun sa heaven pagdating niya sa yung rapture or ang tinatawag na sa Titos, ang rapture, blessed hope. So, yun po yung wag natin, at saka wag natin kalimutan ito na sabi ko na kanina na maliligtas yung tao. Ito yung lagi namin tinuturo dito sa Dispensation of Grace Bible Church na maliligtas lamang ang tao sa paniniwala na si Kristo namatay, nilibing, at sa ikatlong araw na buhay na namang muli. Yun lang po ang natin, gospel, na wala na pong iba. Wala na pong ibang gospel para mailigtas. Basahin natin 1 Corinthians 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which all you have received, and wherein you stand, by which also you are saved. Narinig yung gospel that saved na dito. By which also you are saved, verse 2, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Sino nag-preach? Si Apostle Paul. Nag-preach dito sa Corinto. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and He was buried and rose again on the third day according to the Scriptures. So, ganun lang po, maniwala lang tayo sa gospel at hindi na kung ano-anong mga man-made gospel po. At wag na po tayong mag-tithes kasi may oras pa ba tayo? Kasi ito yung bakit di tayo mag-tithes, reason why. Bakit di tayo mag-tithes? Idagdag ko na lang sa preaching na to, sa aking preaching. Bakit di tayo magta-tithes? Bakit di? So, parang kakaiba, no? Bakit di na magta-tithes? Pero as an new creator, hindi na to giving na tayo according to sa your heart purpose. Hindi grudgingly na nagdalawang isip ka, yung sahod ko 20,000 tapos ma-tithes ako dapat 10%, 2,000 ita-tithes ko to. Pero sabi mo ay may bayad, mambayad sa namin, kunti, may ang anak ko may tuition pa, parang wala na matira sa akin. Hindi ko pero nagdalawang isip ka na ibibigay ko ba? Ibibigay ko ba ito? So, Kanino mo ibigay? kanino ibibigay yun? Yun na pupunta sa mga maling teacher or sa mga pastors na hindi according to
the revelation of the mystery yung tinuturo. Di ba ang tithes agricultural products? Oo. Yes, bro. Agricultural. Sa ano kanina, Leviticus 27, verse 30. That's all the tithes of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the trees is the Lord's sa kanya. Holy to the Lord. Tapos, may mga instance na kino-convert nila sa money pag malayo sila sa Israel, sa Jerusalem, papunta sa Jerusalem. Pero pagdating doon, bibili sila ulit ng crops sa temple. Tapos yun naman nila ibigay sa templo. Merong 3 different tithes. 3 na kinukumpleto to ng mga Jews. Yung tithes para sa Levite, yung mga priests sa temple, sila yun. Yung tithes na para sa mga widow, yun yung every 3 years na mag-collect sila ng 10%. Yun din ang ikatatlo, yung tithes, para sa mga feasts. So yun talaga yung tinatawag na tithes. Hindi yung tithes na parang pattern lang sabi nila. Yung pattern lang yun eh. Pero ito nga, bakit di tayo mag-tithes? Subalit, dapat tayo mag-giving. Kasi ito yung rightly dividingly na study why we should not tithes anymore. May time pa tayo. Pwede ka sumukapag. Pwede ka makabigay ngayon according to heart. Pwede. No. Iba yung tithes, iba yung giving. Iba. For this dispensation of grace, this time, pwede na heartily. Ngayon, sa time natin, dispensation. Ito yung, actually, ang ni Paul sa time na to, instruction ni Paul ay mas mataas pa sa mga instruction dito. Ngayon na panahon, ang instruction niya about sa giving, compare mo sa tithes, mas pinapahalagan ngayon ng Diyos yung instruction ni Paul. Romans to Philemon. Sige, ni Paul, konsensya mo lang. Gasa ka. Konsensya ko. Isang kilala. Pero kung, yun nga, sufficient yung bibigay ng Diyos pag nagbibigay tayo. Nagbibigay tayo. Pag ka lang ng, wala kang binibigay kahit konti, hindi yun kasalanan, pero yung konsensya mo na inaano ka ng Holy Spirit na bigay ka, kumakain ka dyan, nagkawit ka ng Pero ganun din, yun lang ang natin kaibahan sa mga church, Christendom church, na tayong mga RD or rightly dividing, hindi tayo nag-practice ng tithes, taga-income, i-compute yung income mo, pati sideline mo, mo daw. Tapos, pinakauna, nagagawin mo daw, i-sobre mo agad yung 10% sa income mo. I-prepare mo na yun para sa Sunday. Tapos, yun, every member obliged talaga. Pag makita, minsan, may pastor na mauti or very, sa tithes, very sensitive tawag na, pila ang kayo dito, 50, tapos sa isip niya lang, tapos yung tithes, ganito lang, parang kulang to. Yun yung, ng iba, na, hindi lahat sa kanila, pero may mga pastor na gano'n,
lalo na sa mga malalaking Negosyo. parang ginagawa ng business yung salita ng Diyos na hindi dapat. Hindi sila nag-aaral ng rightly dividing. Pero inaano, pati ibang mga tao, membro, i-brainwash nila na pag nagbigay ka according sa Malakay 3:10, hindi ka ipo-force ng Diyos, i-bless ka. No, mali yun. Hindi na yun dati, truth yun, totoo yun. Sa time ng Israelite, nang nagalit ang Diyos na inano niya yung burden niya sa mga Israelite. Yung tao, mga tao na yun. For the Jew lang ng Malakay 3:10. Not Opo. for Gentiles. Oo, Brad. Kasi, Tagalog. Opo. Kasi, basahin mo Malakay 1, chapter 1. Oo, sakto na. Naka-address. Di ba pag nagsulat tayo, may sinusulatan tayo, to So, Brad Arnold. Oh, yan. I-send mo, pag walang pangalan, hindi maalam ng focus. career or tagahatid ng sulat kung para kanino. So may siya, specific ang Panginoon, specific si God para kanino. So, specific din yung Diyos kung sino dapat natin pakinggan. Si Apostle Paul, for he is the preacher and apostle of the Gentiles. Romans 11:13. Specific. Maraming verse na kung sino ang dapat mo pakinggan pag gusto mo i-obey, gusto mo i-please yung God. Sa panahong kasalukuyan, sino ang dapat nating i-follow? Romans, sino nakakita? Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, in as much as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. Yan. So, napakaliwanag na magnify my office, sabi ni Paul, I am the apostle of the Gentiles. Ano kita? Ano tayo? Gentile, Jew. Di ba? Hindi ka Jew. Pilipino tayo. Ang Pilipino, Gentiles. Dalawa lang ng Panginoon eh. Kung hindi ka Odio, hindi ko lang. Until yung Jew, sinipirit ni God noon through Abraham. Sila yung Jews, Hebrew. Tayo, wala na tayong distinction. Basta ibang lahi, Gentile na. Yung dalawang division ng lahi ang inano ng Diyos eh. So, nabilong tayo Gentiles. 1 Timothy 2:7. Ito. 1 Timothy. Sign natin. May time diba? 1 Timothy 2:7. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I preach the truth in Christ, and lie not. I a teacher of the Gentiles in faith and verity. Siya talaga, preacher ng Gentiles. Wala na pong apostle sa Biblia na nagsasabi na siya yung preacher and teacher of the Gentiles. Even Apostle Peter, hindi po nagsasabi na siya yung preacher din ng Gentiles. Ipinadala sila sa Jewish nation. Pangita, hanapin natin kung saan sila pinadala ni Kristo. Sila Peter. Matthew 10 verse 6.
makabasa kung Matthew 10, verse 6. But go rather to the lost sheep of house. Oo. Sige, basahin na lang natin hanggang una sa verse 1. Para to saan sila pinapadala? Sugo to ni si Jesus kung nagsasabi. And when he had called unto him, tinawag ni Jesus yung 12 disciples, he gave them power against unclean spirit to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Nagiging pa sila during that time. Now, verse 2, now the name of the 12, ito yung pangalan ng mga 12 apostles, are these: the first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip, and Bartholomew, Thomas, and Matthew, the publican, James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. These 12 Jesus sent forth and commanded, and saying, Go not into the way of the Gentiles. So, isa tayo sa pinapaiwasan, Gentiles. Go not the way of the Gentiles and into the city of Samaria, even you not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Saan sila pinapunta? Para sila sa house of the Israel, meaning sa minister sila sa Israelite. Jesus yung nagsabi nun. So, yung maliwanag na sa atin na si Apostle Paul, yung apostle talaga na siya only apostle sa Bible na nagsabi na preacher and apostle of the Gentiles. Wala na pong iba. Kahit yung 12, hindi po sila pinadala talaga sa atin. So, the rest, Hebrews, gusto ko lang maintindihan nyo na Romans to Philemon, yun yung sulat para sa atin, and for obedience. Pero yung Hebrews to Revelation, ito na yung mangyayari, future na siya. For the new covenant para sa Israel. Sa mga nangyari dito na yung Diyos at mga tao na pinili niya, mga Hebrew, buhat kay Abraham, na nagkikibaka para manalo sila sa kaaway. So, si Abraham pinili ang naging nation, at saka yun, hanggang ngayon mayroong Israel na nation to ma-remind din tayo na hindi tayo spiritual Israel. Hindi tayo isa sa mga inheritance ng physical na kingdom nila. To remind us po na iwasan na natin po yung mga aral na nagsasabi na spiritual tayo na Israelite o spiritual Jews. Hindi po yung totoo. So, dapat po natin basahin po yung Bible, King James, rightly dividingly. Kasi napaka-delikado po yung turo nila. Maraming nalilito, maraming gumagawa ng kanilang religion. Kasi sila, na pag-aralan daw nila na, ito yung totoo. Ganun, wala na po. Only Apostle Paul po, nakasulat na po. Wala na yung magagawa-gawa ka pa dyan ng mga religion mo, church mo, para sa'yo.
oras, wala na po. Ito lang po yung dispensationally. Bakit? Yeah, last Ephesians. Bakit po sa ganito tayo na aral magpapalo o maniniwala? Biblical po tayo, dispensationally. Ephesians. Di ba si Paul, ano natin? Apostle. O, Jesus sent Paul. Tapos, ano yung binigay ng Diyos para i-dispense sa ating mga hintil, mga Gentile? Dito mabasa sa Ephesians 2. Ephesians 2. Chapter 3 pala. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles, sa atin. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, ward, sa atin. For that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote before in few words. Few words kasi ito lang karami eh. Past and future. Ito past marami. Maraming ginawa yung Diyos sa past. So, few words siya talaga, literal. Where when you read, you may understand. Kung basahin nyo, you may understand my knowledge and the mystery of Christ. So, basahin nyo yung mystery, Romans to Philemon. Dito yung obedience natin. Verse 5, which in other age was not made known unto the sons of men, as it is now revealed on His holy apostle and prophet by the Spirit. Na nirevealed na po sa atin. Ngayon, wag na po tayong sa mga ibang aral, ito po ni-rebuild na po sa atin na hindi po na dati tinago yan daw ng Diyos, pero pag naintindihan nyo at nabasa nyo at naintindihan, na-rebuild na. Ibig sabihin, na-rebuild na sa'yo. Dati kasi tinago niya, ngayon nire-rebuild through Apostle Paul at sa atin, sa mga hindi pa nakaalam, paalam natin. Which in other age was not made known, the Son of Man, as it is now revealed. Verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and partaker of His promise in Christ, by the gospel. The gospel in Christ. Therefore, I was made a minister to Paul according to the gift of the grace of God given to me by the effectual working of His power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Dito po makikita sa dispensation or Romans to Philemon, yung riches ni Christ sa atin na mga Gentiles. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God. Natago siya noon. Who created all things by Jesus Christ. So, wag na po na nakatago lang siya. Dapat po malaman natin na hindi na po siya nakatago. So, yun po ang mystery. Basahin nyo lang po yung Romans to Philemon. At saka kung willing kayo, may time kayo, pwede din kayo mag-attend dito para mag-aral tayo ng rightly dividing. So, may time po.
Yun lang po. I-end ko na po yung service. Sige, manalangin na po tayo. Father in heaven, salamat po na nabigyan po ng paliwanag sa tulong po ninyo, sa tulong po ng Holy Spirit. Makakaya ko na ma-preach, Lord, yung dispensation of the grace of God, yung gospel na nakapagligtas sa panahon ngayon, na si Apostle Paul lang po yung aming apostle. Isa pong malaking bagay at tulong sa amin na maintindihan ito at hindi po kami mabigal po ng evil na nagpe-preach din po sila ng mga iba pong mga aral, mga turo na isa po ito, Lord, na malaking tulong sa maintindihan, Lord, ng lahat. According sa mystery, according sa teaching yung anak ni Jesus, ayon sa mystery, Lord, naiintindihan namin yung distinction namin sa church, kung ano tayo, kung ano kami sa yung kingdom, kung ano yung body of Christ. Hindi po kami maloko ng mga ibang reliyon na nag-aano lang po ng naglilikom lang po ng mga salapi, ng mga video na yan, Lord. Salamat po na nalatagpuan namin at saka marami pa makatagpo ng aral na according to the revelation of the mystery. Marami pa pong mga araw, Lord, na biyaya mo maka-meet kami at makapag-aral ulit. Salamat sa aming group, sa online, bahagi din yung mga natinig nila, Lord, sa bilang pamilya at sa kaligtasan na binigay mo sa amin sa ginawa ni Jesus Christ na yung anak. Siya nabuhay, namatay, nilibing at nabuhay ng Lord. Salamat sa kapangyarihan mo. Yun lang, Lord, at pagpala mo kami at ingatan mo po kami yun po, si Lord John, Lord, sa importanteng lakad. In Jesus' name we pray, Amen. Amen.